Nag-courtesy call sa Malacanang si Pope Francis at pagkatapos po ay nanguna sa misa sa May Manila Cathedral. Pinayuhan ng lahat na iwaksi ang lahat ng uri ng korupsyon. Narito report ni Lala Roque. Mag-aalas 9 kaninang umaga natupad ang pinakaasam-asam ng mga nagpalipas ng magdamag malapit sa Apostolic Nunciature sa Maynila. Ang makita ang Santo Papa ng malapitan. Sa isang iglap, naglahong lahat ang pagod at puyat. Hindi sa Pope Mobile, kundi sa isang Volkswagen sumakay ang Santo Papa patungong Malacanang. Mainit din ang naging pagsalubong sa Santo Papa sa Malacanang. Ang mga sanggol at batang inilapit sa Santo Papa, binasbasan at hinalikan niya. Pagpasok ng music room, pumirma siya sa official guest book ng palasyo. Kasunod nito, nagpulong sila ni Pangulong Aquino. Si Pope Francis ay ikatlong Santo Papa na nag-courtesy call sa Malacanang. Sa speech ni Pangulong Aquino, binalikan niya ang naging papel ng simbahan noong panahon ng martial law. Pinuri rin ni Pangulo si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle at ilang pang leader ng simbahan dahil sa ipinapakita nilang magandang halimbawa sa mga Pilipino. Sa wikang Ingles rin nagtalumpati si Pope Francis. Hamon niya sa mga Pilipino, iwaksi ang lahat ng uri ng korupsyon. Ang pangunahing dahilan daw ng kanyang pagbisita sa bansa ay para magbigay suporta sa mga biktima ng bagyong Yolanda. In a particular way, this visit is meant to express my closeness to our brothers and sisters who endured and suffering, loss and devastation caused by Typhoon Yolanda. Paglabas ng Malacanang, muling sinalubong ng hiyawan ang Santo Papa. Walang tigil ang pagwagayway ng panyo, bimpo o telang dilaw at puti at mga kulay ng watawat ng Vatican ng mga tao. Sinuklian naman ito ni Pope Francis ng matatamis na ngiti, magiliw na kaway, may kasama pang thumbs up. Sunod niyang tinungo ang Manila Cathedral. 1,500 obispo, pari at iba pang lider ng simbahang Katoliko ang dumalo sa misa. Ang 500 na iba pang nasa loob ng simbahan, binubuo ng choir, medical team, tauhan ng Presidential Security Group at technical group ng misa. English at Filipino ang lengguwaheng ginamit sa misa. Latin naman ang ginamit sa Eucharistic prayer at iba pang bahagi ng misa. Nagpatawa pa ang Santo Papa bago niya sinimulan ang kanyang homily o sermon. Do you love me? Then, thank you very much. Simple ang kanyang mensahe sa mga lider ng simbahan. Panatilihin ang pagmamahal, payamanin ang pagpapatawad at pagkakaisa. Tuparin ang sinumpaang tungkulin at bukasyon sa pamamagitan ng payak na pamumuhay. Ang laging buhayin ng mercy and compassion sa kanilang pamumuno. Bago matapos ang misa, isa-isa niyang nilapitan ang mga may kapansanan at nakatatandang miyembro ng religious community. Hindi naman napigilang mapaluha ng ilan. Lala Roque, GMA News.